At ayan mga ka-crypto, muli po nating pag-uusapan ang isa sa pinaka-controversial at pinaka-usap-usapang asset sa crypto space. At yan po ay walang iba kundi itong si Pi Network. Kung nakatutok ka po sa market, alam mong nasa napakadelikadong price level ngayon ang presyo ni Pi. Nakatayo po tayo sa presyong 0.1134. Isipin po ninyo yan mga ka-crypto, 1.8% na lang ang layo natin sa ating all-time low na 0.1114. Mula po sa ating peak, bumagsak ang presyo ng humigit kumulang 96% hanggang 97%. Sa ganito pong sitwasyon, natural lang na magkaroon ng matinding debate sa loob ng community. May mga nagsasabing dead project na itong si Pi dahil po sa presyo. Pero may mga naniniwala pa rin na ito ang tinatawag na quiet before the storm. Sa video na ito, pag-uusapan po natin ang dalawang panig ng argumentong ito. Kaya hindi po tayo magsasayang ng oras. Diretsahan nating pag-usapan kung bakit nandito tayo sa presyong ito at kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga nangyayari sa likod ng ating mga screens. At ayan, bakit nga ba hindi na tumitigil ang selling pressure dito kay Pi? Ayan, pag-usapan natin ang dahilan kung bakit tila hirap na hirap bumangon ang presyo. Ang main bearish argument po dito ay hindi tungkol sa kung gaano kaganda ang technology ng Pi, kundi tungkol po sa kanilang tokenomics. Ulitin ko, yan po ay tungkol sa kanilang tokenomics. Ito ang realidad na kailangang harapin ng bawat isa sa atin. Buwan-buwan, may malaking bulto ng Pi tokens ang nire-release o ini-unlock para sa mga early miners. Dito po pumapasok ang tinatawag na zero cost basis argument. Ang mga early miners na ito ay nakuha ang kanilang tokens ng halos walang ginastos o puhunan. Dahil dito wala po silang gaanong financial incentive na mag-hold. Para sa kanila, ang bawat sintimong makuha nila ay profit na. Hindi sila nag-aalala kung ibenta nila ito sa presyong 0.10 o 0.5. Basta maka-cash out lang sila, basta sila ay makapag-cash out, ay ayos na para sa kanila. Kaya sa aking opinion, sa totoo lang, ito ang pinakamalaking hadlang sa pag-angat ng presyo sa ngayon. Kapag ang isang asset ay may constant na supply na pumapasok sa market mula sa mga taong walang emotional attachment sa project, mahirap po talagang pigilan ang pressure. Kung ikaw ay nakakuha ng libo-libong tokens ng libre, ang tendency mo ay ibenta ito agad para maging cash. Hindi ito dahil sa ayaw nila sa project, kundi dahil sa simple at practical na desisyon na pananalapi. Hanggat patuloy po ang pag-unlock ng tokens na ito, kailangan nating tanggapin na magpapatuloy po ang ganitong klaseng overhead supply. Ngayon, may pag-asa pa ba sa short-term pumps? Sa kabila ng matinding selling pressure na ito, hindi ibig sabihin na walang nangyayari sa market. Ang Pi ay may kakayahan pa rin mag-produce ng mga violent moves. Sa futures market, napakarami ang naka-short positions dahil sa patuloy na downtrend. Dahil dito, nakakakita po tayo ng mga condition para sa short squeezes. Kapag may pumasok na mga whale at biglang bumili, pwedeng pumalo ang presyo ng napakataas sa maikling panahon. Ngayon sa aking opinion, yan, dapat po tayong maging maingat. Ang mga ganitong klaseng pump ay madalas na panandalian lamang. Dahil nga sa napakabigat na selling pressure mula sa mga miners na naghihintay lang na makapag-exit, ang bawat pump ay nagiging pagkakataon para sa kanila na mag-dump ulit ng tokens. Ito ang cycle na nakikita natin. Bilang mga investors o observers, kailangan nating maunawaan na ang ganitong klaseng volatility ay bahagi ng buhay ng mga assets na may ganitong tokenomics. Huwag tayong basta-basta mag-react sa bawat pag-angat ng presyo. Laging tingnan kung ang volume ba ay organic o kung ito ay manipulasyon lamang ng mga whales sa future market.
Ngayon, ang foundation ba ang siyang tunay na basis ng halaga? Ayan, the bull case, foundation over price. Dito naman tayo sa panig ng mga bulls. May mga commentator po dito, gaya ni Ben X, na naniniwalang malayo ang tingin sa kasalukuyang chart. Ayon sa kanya, itong si Pai ay nagtatayo ng pundasyon sa isa sa mga pinakatahimik na yugto sa kasaysayan ng crypto. Ang mainnet deployment, ecosystem development at ang katotohanan na milyong-milyong users ang nananatiling engaged kahit walang malaking price catalyst ay isa pong malaking bagay. Sabi po ni Ben X dito, ang ganitong klaseng pundasyon ay mas mahalaga kaysa sa inaakala ng marami. Kapag ang market cycle ay tuluyan ng umikot at naging positibo, ang mga proyektong may tunay na user engagement ang siyang lalabas na panalo. Sa aking opinyon, may punto po ang argumentong ito. Sa mundo ng crypto, madalas tayong ma-distract ng presyo sa loob ng 24 hours. Pero kung susuriin natin ang mga matatagumpay na projects sa nakaraan, hindi po sila naging matagumpay dahil lamang sa hype. Sila ay naging matagumpay dahil po sa utility at community. Kung milyong-milyong tao ang patuloy na gumagamit ng Pi app, mayroon po silang network effect na hindi po basta-basta nabubuo ng ibang coins. Ang tanong na lang ay kung gaano katagal ang itatagal ng pasensya ng community habang hinihintay ang market turn. Kaya sa paningin ko, ang user engagement ay isang hidden value na hindi agad nakikita sa presyo. Pero ito ang magsisilbing lakas ni Pi sa katagalan. Ngayon, higit pa ba sa token ang tunay na layunin ni Pi? Ayan, more than a token. May mga long-term observer din na naglalarawan kay Pi bilang isang network of economic opportunity. At hindi lang ito basta get-rich coin. Ayon sa kanila, ang halaga po ni Pi ay hindi nakadepende sa presyo nito sa exchange. Sa halip, ang tunay na halaga ay nasa ecosystem nito. Ang mga node operators na nagpapatakbo ng negosyo, ang mga merchant na tumatanggap ng Pi, ang mga developers na gumagawa ng payment infrastructure at ang mga unbanked populations. Mga unbanked populations na nakakakuha ng pagkakataong mag-transfer ng value sa unang pagkakataon. Sabi po ng isang observer dito, si Pi ay hindi isang lugar kung saan yayaman ka lang dahil may hawak kang Pi coin. Ito ay isang network kung saan ang mga tao ay unti-unting nakakahanap ng mga oportunidad at benepisyo. Hinihalin tulad pa nga nila ang Pi sa kung paano gumagana ang ekonomiya sa totoong mundo. Ang pagmina po ng Pi o ang pag-KYC ay parang entry ticket lang para makilahok sa isang community na may aktwal na economic activity. Sa aking opinyon, napaka-importante ng perspective na ito. Masyado tayong nasanay sa mentalidad ng buy low, sell high. Pero nakakalimutan nating tingnan ang utility. Kung ang isang token ay ginagamit para sa pagbili ng serbisyo o produkto, nagiging currency na ito sa halip na speculative asset. Kung magagawa po ni Pi na maging tool para sa mga unbank o yung mga walang bangko o para sa mga maliliit na negosyante, magkakaroon ito ng intrinsic value na hindi kayang burahin ng anumang market drop. Ang pagtingin po kay Pi bilang isang network sa halip na trading ticker ay isang malaking shift sa mindset na kailangan ng bawat isa sa atin. Ito po ang susi kung bakit marami pa rin ang nananatiling tapat sa project na ito. Ngayon, ano naman ang paghahati ng opinyon sa pagitan ng presyo at ang pagbuo? Ang debate po sa paligid ni Pi ay refleksyon ng tensyon sa pagitan ng mga short-term performance at saka long-term vision. Ang mga bears ay tama po sa punto na ang selling pressure ay walang tigil at ang merchant adoption ay hindi pa ganap na malawak. Para sa kabilang banda, tama rin ang mga bulls na ang loyalty ng milyong-milyong users ay napakabihira at napakahalaga. Ito po ang reality check.
nasa loob po tayo ng 2% na malapit po sa all-time low. Sa mga susunod na linggo, malamang na makita po natin ang direksyon na tatahakin ng proyektong ito. At ayan, sa kabuuan, ang desisyon ay nasa bawat isa po sa atin. Ang pagiging dead project o misunderstood coin ay madalas na nakabase po sa pananaw ng tumitingin. Kung ang hinahanap mo ay mabilis na yaman, marahil ay tama ka na dead ang project. Pero kung ang tinitignan mo ay ang network at ang community building, nakakakita ka ng isang bagay na nasa early stages pa na. Kaya masasabi ko ay huwag po tayo magpadala sa emosyon. Maging mapanuri, tignan ang mga facts, ang selling pressure ay totoo, ang tokenomics ay totoo, pero ang user engagement ay totoo na rin. Kaya pagbalansehin natin ang mga impormasyong ito. Ang susunod na mga buwan ay hindi lang tungkol sa presyo, kundi tungkol po sa kakayahan ng Pi Network na patunayan ang kanilang halaga sa gitna ng pagdududa. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Marami pong salamat sa inyong panonood. Panoorin na rin po ninyo ang recommended video natin dito.